Eto mga kabayan, breaking news. Tila nagbubunyi ang karamihan sa mga Pinoy matapos maghain na sa wakas ang Office of the Ombudsman ng complaint for a preliminary investigation laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating ako Bicol Representative Saldico. Kabilang sa mga reklamong isinampa ang plunder, direct at indirect bribery, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, at money laundering kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control projects. Layo ng complaint na matiyak na matibay ang mga nakalap na ebidensya para umusad sa formal inquiry kung iaakyat sa korte ang kaso. Sa preliminary investigation ay mabibigyan din sila ng pagkakataon na ipaliwanag ang kanilang panig at sagutin ang mga aligasyon. Nauna nang sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clabano na batay sa kanilang investigasyon, si Romualdez ang central figure sa sistemang binuo sa paglilipat ng pondo para sa flood control projects habang kapwa respondent naman itong si Saldico na dating chairman ng House Committee and Appropriations. Mga reklamong plunder, direct at indirect bribery, graft at malversation or money laundering ang isinampa laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating ako Bicol Party List Congressman Zaldico. Ayon sa Special Panel of Investigators mula rito sa Ombudsman, dapat managot si Romualdez at co dahil sa umano'y sabuatan para iligal na magkamal ng yaman. Inaakusahan si Romualdez na siyang tumanggap ng kickback sa ilang flood control projects, habang si co naman daw ang nanguna pagdating sa pagkolekta at pagde-deliver ng pera. Noong panahong yan na si co ang tumatayong chairman ng House Appropriations Committee na siyang sumusuri at nagsusumite ng panukalang budget sa plenaryo. May ebidensya rin daw na lumalabas na nakatanggap si Romualdez ng pera mula kay co sa pamamagitan ng cash deliveries o paghahatid ng mga male-maletang pera. Mula 2022 hanggang 2025, tinatayang nasa 56 billion pesos ang kabuuang halaga ng umano'y nakamkam nilang halaga dahil dito. May ebidensya rin daw na paulit-ulit nakakuha ng ill-gotten wealth sina Romualdez at co sa pamamagitan ng kickback at pag-impluensya pagdating sa proseso ng budget. Matibay rin daw ang ebidensyang paulit-ulit silang tumanggap ng porsyento o kickback mula naman sa mga flood control projects. Habang sa reklamong money laundering jiggy para kay Romualdez pa rin, iginiit ng mga nag-iimbestiga na ang perang nakuha ng kongresista bilang kickback pa rin at hindi lang daw itinago bilang kasya kundi ipinadaan umano ito sa network ng mga kumpanya at iba't ibang transaksyon at saka ginamit naman sa pagbili ng mga ari-arian at mga investments.